Hi everyone, Kian here. Our topic for today is all about Second Corinthians chapter 5 verse 21. Um, Sabi po dito is, for our sake, He made to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So, dahil sa atin si Hesus Kristo, naging makasalanan, tinuring na nagkasala, bagamat wala siyang kasalanan, siya ay tinuring na makasalanan, siya ay naparusahan upang tayo ay maging kabanal-banalan, mga na anak ng Diyos. So, para sa ating kapakanan, ginawa ng Ama, ginawa niya may kasalanan ang ating Panginoong Hesukristo, ginawa niyang itinuring na may kasalanan, bagamat walang bahid ng kasalanan. So, ang Diyos Ama, ginawa niya ang Panginoong Hesukristo na hindi nakaranas ng kasalanan to pumatay, gumawa ng kasalanan, gumawa ng masama, walang kasalanan, pero tinuring na may kasalanan upang sa Kanya, upang tayo na kay Kristo, tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Ang ganda ng verse na to kasi ito yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo dun sa cross. So yung God is both a loving Father and a righteous judgment. So yung Diyos po natin, mapagmahal na Ama, at the same time, matuwid na Judge. So anong ibig sabihin? So salitang Judge, matuwid na Judge, kung tayo ay nagkasala, ikaw nagkasala, example sa pamilya, ginawa ng masama ng tao, 'di ba? Pero kung example, yung iba ginawa ng masama, pero yung tao nakagawa ng masama, dinala sa korte, dinamanda, hinarap sa judge, pero yung judge pinatawad yung kriminal na yun, na kung saan nakagawa ng kasalanan sa family mo. Ano mapifeel natin, 'di ba? Usually mapifeel natin binayaran yung judge na yun, corrupt yung judge na yun, binayaran ng nasasaktal, tinapalan ng pera, so para maging aswelto yung kasalanan. Yun yung unang-unang maisip natin. So, yung Diyos na matuwid, hindi niya papayagan na nagkasala na basta na lang patawarin na walang kaparusahan. So, itong gospel, mas ma-appreciate natin na yung Diyos natin, banal, hindi corrupt. Siya yung judge na hindi corrupt, walang bahid na kasalanan. So, tayo, lahat, sa harapan ng Diyos, ay talagang maparusahan sapagkat tayo ay nagkasala. Kung tayo ay patatawarin ng Diyos at papalayaan na lang, corrupt na judge siya, diba? Ibig sabihin, walang hustisya at all. Pero dahil ang Diyos may hustisya, dapat tayong parusahan. Pero at the same time, yung Diyos natin, mapagmahal ang Diyos. Minahal niya tayo. Kaya napakahalaga na yung concept na yung Diyos natin is a loving Father and a righteous judge. Na paano mo mababalanse yung ganitong sitwasyon na mahal ka ng Diyos at the same time kailangan kang parusahan. So, paano magtatagpo yun, di ba? The gospel is about the greatest exchange between Jesus and the sinners. So, this verse, this is the greatest exchange, greatest swap that ever happened between Jesus and the sinners. Yung Diyos, mahal tayo, pero dapat tayong parusahan, di ba? Matawid yung Diyos. Kasi dapat tayong parusahan bilang makasalanan. Pero dun pumasok yung ating Panginoong Hesukristo at yung Diyos Ama na nagkaroon ng kasunduan para maisugo yung kaisa-isa niyang anak para maging swap na akuin kung ano yung kaparusahan na dapat nasa para sa tao na nagkasala para mailigtas tayo. So, this
this is the greatest exchange between Jesus and the sinners. Yung kasalanan na meron tayo, napunta kay Jesus. Yung kabanalan ni Jesus napunta sa atin. So, para sa ating kapakanan, ginawa ng Diyos na may kasalanan si Jesus, tinuring siyang may kasalanan, na hindi nakakaranas gumawa ng kasalanan, pero tinuring siyang makasalanan upang tayo na kay Kristo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. And that is the gospel, the greatest gospel. This is the greatest exchange. Na andun yung Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan natin napunta sa katawan niya para tayo ay maging malinis na dapat sa atin at tayo ang tumanggap. Yung kabanalan niya napunta naman sa atin at maging banal tayo sa harapan ng Diyos. So, yung judge not guilty, di ba? Ginawa niya, sinacrifice niya yung sarili niya para maging not guilty tayo sa harapan ng Panginoong Diyos. So, yung Diyos, mapagmahal na Diyos, bagamat siya ay matuwid ng judge, pinakita niya pa rin yung pag-ibig niya sa atin na kaya niyang gumawa ng paraan para sa atin kahit na isacrifice niya pa yung kaisa-isahan niyang anak. So, ganun din sa real life natin na we have to be aware or enlighten ourselves na because of the greatest swap that happens between Jesus and us, the sinners, and Jesus, for us to be saved, for us to be the righteous in front of Jesus, in front of the God. So, kahit sa real life natin, napapahamak, merong kailangan na sitwasyon na mag-decide, or merong mga tao na alam nila merong mapapahamak dahil sa isang pagkakamali ng tao, pero they choose na sila yung maging mali at sila yung, kumbaga si Jesus Christ, ang nire-represent niya is yung barrier, yung truckload of God's punishment na dapat patungo sa atin, na tayo yung nire-represent nung pedicab driver, na kung saan babangga, dapat tayo yung mapapahamak, tayo mababangga, pero dahil mabait yung Diyos Ama, hinayaan niya na siya mismo yung bumangga, siya yung sumalo ng galit ng Diyos na dapat para sa atin. So, dapat mas ma-appreciate natin na inunat ni Jesus Christ yung kamay niya dun sa cross, na naging barrier siya to save us. Siya ang lahat sumapo ng kaparusahan para sa atin. So, hope this verse you learn a lot. Thank you everyone and God bless.